I would suggest to the military, you want the junta, look for the, or if you want yourself to be the junta, I said, line up here, I'll put you in your proper place. Yan ang suhestyon ni Pangulong Duterte, lalo't pinag-iisipan na raw niyang bumaba sa pwesto. Sabi kasi ng Pangulo na napapagod na siya sa kahahabol sa mga tiwali sa gobyerno na laganap daw sa halos lahat ng ahensya. Pag-amin pa niya hindi matatapos sa kanyang termino ang problema sa illegal na droga. I cannot do it, and so I have to admit to the people that I failed. So look for another one, and I'd be happy to go home. Pero ayaw raw ng Pangulo na sundin ang constitutional succession kung saan ang vice-presidente ang hahalili sa kanya sakaling mag-resign siya. I have nothing against Robredo. She's a lawyer and you've heard her talk. But I do not think she can improve on anything here. Sa pahayag ng kampo ni Vice President Robredo, inisa-isa ng tagapagsalita niya si Atty. Barry Gutierrez sa mga anay competent ayon sa Pangulo pero nasangkot sa sari-saring issue. Iginit din niyang dapat sumunod na lamang daw sa konstitusyon. Sa talumpati naman ng Pangulo sa dinner kasama ang mga tagakapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nabanggit pa ng Pangulo ang mga tinalo ni Robredo sa pagka-vice-presidente. Kung sino lang sana dyan, in the likes of Escudero o Bongbong Marcos, pero para kay Senador Chis Escudero na isa sa nabanggit ng Pangulo, alam daw niya na wala sa kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng kanyang kapalit sakali mag-resign. Nakakataba ng puso yung paniniwala ni Pangulong Duterte, subalit siya na mismo nagsabi na wala namang legal na paraan para mangyari yun. Hindi naman para sa kanyang ibigay yun. Wala pang pahayag kaugnay sa sinabi ng Pangulo si dating Senador Bongbong Marcos. Si AFP Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Arnel de la Vega natanong kung anong kanyang gagawin sakaling ipatawag siya ng Pangulo para hingi ng suporta para sa isang military junta. I would deny the instructions, sir, as it is against the laws of the land. Sa Asia, ilan lamang sa mga bansang sumailalim sa military junta ang Myanmar at Thailand. Ilang military junta rin na nag-take over sa mamamahala sa ilang bansa sa Latin America. Na military junta, itinabi yung buong constitutional order. Wala na yung mga rules of succession, wala ng eleksyon, wala ng mga what we call the democratic na process. Ano? Ang namayani ay yung military. Ayon kay GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian, tibang karaniwan ang suhestyon ng Pangulo na palitan siya ng military junta oras magbitiw siya sa pwesto. Wala akong alam doon sa, I don't remember a contemporary case kung saan yung civilian president ay voluntarily nag-step down para mag-giveaway sa military takeover. Kadalasan daw nagkakaroon ng military takeover kapag mahina ang civilian leadership sa pamamagitan ng isang coup d'etat. Generally, ang mga military ay nagta-take over pag sa tingin nila sila ang last bastion of stability. Pag sa tingin nila, yung civilian leadership ay hindi epektibo. Pag sa tingin nila, isang firm at ironclad leadership sa ilalim ng discipline military is the only way na i-save yung bansa. Hindi masyadong magandang track record ng juntas in general in terms of economic stabilization and prosperity. No? Pero tingin ni Professor Heydarian, tila malabong mangyari sa Pilipinas na ma-takeover ito ng isang junta. Medyo malabong mangyari ng junta sa Pilipinas because base sa aking pagkaalam, base sa aking exchanges sa ating leadership, defense leadership, mga ating patriots sa military, very clear na professionalized po yung ating military, wala pong appetite na mag-take over ng responsibilities of government. Joseph Morong, GMA News.